Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkanya sa iba. Ikaw walang sala. Halika nang tuklasin ang mundong puno ng isipanin. Crispin! Basilio! Andito na ang tanay! Ligtas mo yung sarili. Ano ko yung isinilang na may kakumbal na sumpa? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mejores y bendito el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecaderos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Isang araw ng Disyembre, may isang bapor na nahihirapan sa palikulikong ilog Pasig. ¿Qué? ¡Barbaridad! Mga indyong lapastangan! Kapitan, bakit ang tagal tuliran ng barko? Nasadsad tayo ng pukirin niyan. Torina. Ang lunas ay napakadali. Humukay ng kana sa Manila para magbukas ng bagong ilog at tabunan ang ilog Pasig. Masisira ang kabayanan. Pwes, sumira. Gamitin ng mga bilanggo upang walang pera ang masasayang. Maaring magbunga ng paghihimagsik. Ang lupain ito ilang beses nang naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi muling maghimagsik. At kayo, Padre Salve, ano bang silbi niyong mga praile kung maghimagsik ang bayan? Pag-alaga kaya ng pato ang bayan? Aba! Kung lahat ay aalaga ng pato, darami ng mga nakakadiring balot. Mabuti pa'y tabunan ng wawa. Tinitiyak kong hindi maisakatuparan ang Akademya ng Wikang Kastila. Ay sa katuparan ho, Kapitan. Nag-aantay lang po kami ng pahintulot. Tsaka, nagbigay na po kami kang Padre Rene ng 2 kabayo. Kasi siya ay nangako sa amin na makita ang general. Saan naman kayo kukuha ng salapi? Ang bawat mga estudyante. At ang mga magtuturo? Nagalok ni Macraig ng isa sa kanyang mga bahay. Makilala talaga tayong lumalakad ang paurong.
Totoo ba ang mga tao sa lalawigan hindi makabili ng alas dahil sa kahirapan? Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman pera. Ha! Mabuti pa samahan nyo na lamang ako mag-inom ng serbesa. Salamat po, pero Hindi po kami uminom ng serbesa. Ang sabi nga ni Padre Camora, ang pag-iinom ng maraming tubig ay sanhin ng kawalang sigla. Pagsabihin mo si Padre Rene na uminom ng maraming tubig, upang makaiwas sa chismis ng mga religyoso. Saan dako ng lawa ng matay ng isang Rivera? Navarra? Iba. Crisostomo iba. Saan nga ba, Kapitan? May naiwan bang bakas sa tubig? Totoo po ba, Itay, na hindi sapat ang pera natin sa pag-aaral? Pasensya na, Huli. Ipangako ko na sa susunod na taon, ipapadala kita sa Manila. Telescore, mabuti at nandito ka. Magandang hapon, Padre. Anong mayari kong may paglingkod sa iyo? Kailangan mo magbayad ng iyong buwis. 200 piso. Magbabayad? Sa sarili kong lupa? Ayokong magbayad. Papilitan mo ba ako? Ito ay dahil sa iyong pagpapabaya. Wala kang karapatan sa iyong lupa. Hindi! Lalaban ako! Itay! Wag! Huliin ang lalaking iyan! Huliin ang lalaking iyan! Gawing kawal! Itay! Bitawan niyo siya! Itay! Bitawan niyo siya! Itay! Ito! Saan sinula mo? Wala pa po. O baka! Saan mo dati Kung sedula Nasaan ho ang kabesa? Hindi mo ba alam? Pagkakip siya, 2 na siyang bayad sa lupa. Basilya! 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 Ikaw ba ang anak ng nasira? Salamat, Basilio. Senyor, maaari ko ba kayong tulungan? Di ko akalain si Simon at si Ibarra ay isang tao lamang. Sabi nga ng mga praile, ikaw raw ho ay nagpapayo ng sapilitang paggawa. Anong nangyari sa dating Ibarra na aking hinangaan? Hindi na ako ang dati mong kakilala. Ginagamit ko na ang aking pag-iisip. Ang nais lang naming estudyante ay magpatayo ng akademya. Ha! Nabibiro ka ba? Ba't nyo sinusulong ang Hispanismo?
Hindi batayan sa pagunlad ng bansa ang pagsasalitang wikang Kastila. Ikaw ay isang Pilipino, mag-isip ka! Ang hindi magmahal sa sariling wika ay siyang wawasak sa sariling kakilanlan. Basilio, isipan niyo ng mabuti ang mga ginagawa niyo. Inang Maria, kaawaan mo ang aking pamilya. Matapos madakip ang kabesa, nagpasya si Huli na magtrabaho kina Hermana Penchang at nagpaalam kay Tata Selo. Ngunit hindi nakabati si Huli ng maligayang Pasko. Magandang araw, Tanang Selo. Magandang araw, Huli. Aalis na po ako. Hindi man lang ako binati ng maligayang Pasko ni Huli. Maligayang Pasko, Tandang Selo. Maligayang Pasko po. Tandang Selo? Tandang Selo? Naku! Napipi na si Tandang Selo. Naku! Napipi na! Nakakaawa naman si Selo. Kiisa lang din naman siya. Alam niyo ba, Hermana Penchang, naku, napipi na si Tandang Selo. Madalas ipinatikim sa atin ng Diyos ang ganyang mga parusa sapagkat tayo ay makasalanan o may kamag-anak tayong nagkasala na dapat tinuruan nating ng kabanalan. Ngunit, hindi natin ito ginawa. Akalain mo, ang isang dalagang maaari ng mag-asawa ay hindi marunong magdasal? Talaga ba? Magdasal lang ng ama namin, hindi man lang huminto sa suma iniunawa ang ama, kagaya ng lahat ng mga Kristiyanong makadiyos. Sus Mariosep! Huli, huwag ka namang magdasal na parang nagmamadali. Ayusin mo. Opo, Hermana. Ito, magbasa ka ng mga polyeto ng mga prelate upang matuto ka naman. At tandaan mo, hindi ka pwedeng umuwi. Magandang hapon, Telesforo. Maaari po ba akong magbenta at makituyo ng alas sa inyo? Natitiyag ko na hindi nyo gustong batong wad lamang. Natitiyag ko din na mas gusto nyong brilyante. Diamante at antigong bato, yan ang gusto namin! Tama! Yan rin ang gusto ko. Ako rin. Yan ang gusto ko. Aba, magkano po ba ito? 3,000. Diyos ko! Ang regalo ni Maria Clara, yun ay may brilyante at napakagandang ginto. Sinuri itong mabuti ni Simon. Tiyak niyang ito nga ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa San Diego. Natanaw ni Kabesang Tales, ang praileng tagapagpangasiwa ng lupa, kasama ang dalawang mag-asawa.
naman ang itataya? Ano nga ba? Ang mga kapitan ay makakagawa ng kahit na ano. Ngunit kami mga prelate makakapagbayad ng Gawa ng kabutihan at panalangin? Kung gayo'y papayag akong bayaran na lamang mga pangako, sa halip na magbayad ng kwalta, ay sasabihin na lamang na lilimutin ng 5 araw ang mga kahirapan. At ito naman, ang ibabayad nito sa akin ay isang veil sa pagkabilanggo o isang utos na pagtapon ng walang pangalan. Kapitan, ang anak pong dalaga ni Kabesang Tales ay muli pong narito upang hilingin na mapalaya ang kanyang ninong. O Diyos, hindi na ba ako magkapananghali ng mapayapa? 3 araw na ngayon na siya ay naparito. Kawawa naman. O sige, palayain na matanda. Hindi nila masasabing hindi ako marunong maawa. Hoy, pinitente! Sayaan ko ba sa iyong bakasyon? Oo naman. Ikaw? Sobrang saya! Inimbintahan ako ni Padre Camora at nakilala ko ang masungit pero maganda ang kasintahan ni Basilio. Isang gabi, pinalo niya ang 2 nagkaharana at balang araw, may mangyayari din sa kanya. Tignan mo, ang ganda talaga ni Paulita. Penitente, tignan mo. Mamaya na. Nagsisimula na ang klase. Hindi mo ba nakikita? Naghihiling sila makaraig ng isang akademya. Isang kalukuhan. Mamaya na nga. Hoy, Aduke! Ano ba? Alam mo ba ang leksyon? Sige, Juanito. Sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa likuran ba ay nakapagbabago sa nasa harapan? Aray! Napakahayop mo! Ikaw! Hindi kita tinatanong, ngunit ang ingay mo. Ngayon, itas mo ang iyong sarili. Mariose! Meron kang 15 liban sa klase ko. Ngunit 4 na araw pa. 5 araw ang katumbas ng isang araw na liban. Namarkahan pa kita ng isang guhit dahil hindi mo alam ang leksyon ngayon. Sige, Padre. Ilagay mo na lahat ng guhit na gusto mo. Aalis ako at hindi na ako babalik sa klaseng ito. Nais kong tumalon sa dagat. Hindi ka sa napagpinigan kung sinabi mo sa akin yung sagot! Anong sabi mo? May naon nga kayo. Makaraig, nandito ka na pala. Kaninang umaga ay nakipag-usap ako kay Padre Rene. Ang lahat daw ay tutol, ngunit ang hinyaan lang nila ang kataas-taasang hukom ang magdesisyon. Hindi naman kumikilos ang hukom. Sabi ni Don Custodio, siya raw ay magdidesisyon. Ngunit, paano kung di isang ayon si Don Custodio? Sabi ng praile ay may 2 paraan. Si Ginoong Pasta o ang mananayaw na si Pepay. Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag kang maarte. Hayaan niyo. Ako kumausap ni Ginoong Pasta. Ginoong Pasta. Oh,
gani. So, hindi na po ng mas estudyante sa inyo. Dahil naniwala kami sa inyo. Ayaw ko makialam sa mga usap-usapan. Hindi namin hangad na ilagay ka sa kagipitan. Isa lang ang aming layunin. Kahangahangan niyo mga estudyante. Ngunit hindi pa rin ako papayag. Mapanganib yan sa gani. Pabayaan mo na ang mga pamahalaan. Kung gaya'y, mauna na ako. Nandito ka pala, Kiruga. Sinyo Simon, ako'y lugi, ako'y bagsak. Pagtanggol kita mula sa mga opisyal, ang ibang manggulo ay daan mo sa akin. Siya nga pala, Kiruga. May papasok akong ilang mga kahon at baril. Tago mo ito dito. Ngunit, papanganib yan. Kung hindi mo ito magawa, Kiruga, ay bayaran mo na lamang ang iyong utang. O siya. Basta hindi ako sasabit yan. Ikaw na ang bahala. Intindihan mo ba? O siya, sige. Punong-puno ang perya ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang musika ay nagpapasigla sa bawat isa. Ganda ang ganda. Ang nobyo pala niya ay ang kagalit kong estudyante. Nasaan si Simon? Putis! Napakakuripot ni Simon at takot ng pagbayarin sa tanghalan ni Mr. Leeds. Magkikilala niya at bawang kadiyaan lamang ang ulong na pinagyayabang ni Mr. Leeds. Malugod na sumalubok si Mr. Leeds sa mga panauhin. Sa pakiramdam ng mga manonood, para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kawanyang at kandila. Bilisan, napakabagal ng mga tao na to. Kung gayoy, magsiupo na kayo. Pingang, gawa sa batong buhay na pula, ay nakita kong kaangga ito. Amoy bangkay! Kadiri! Nasindak ako ng buksan at tutuan isang ulo. Deremov, Espenge, ipakilala mo kung sino ka! Ako si Mutis, pinanganak sa panahon ni Amasis at namatay sa panahong Persya. Nang magdaan ako sa Babylonia, naatdan ko ang pandaraya ni Gaumata. Sa takot niyang isumbong ko siya, binalak niya ang aking ikasasawi. Mamatay! Napastangan sa Diyos! Isinusuplong kita! Mamatay! 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 Nang makauwi si Placido sa kanyang bahay. Ina, titigil na ako sa pag-aaral. Hindi ko na talaga kaya. Pinangako ko sa iyong ama na pag-aaralin kita. Anong na lang ang sabihin niya?
Ngunit ano ang mapapala ko sa pagiging abogado, ina? Gusto mo bang tawagin kang pilibustero? Magtiis ka, anak! Mas pipiliin ko pang maitapon sa dagat, ina, kaysa sa bumalik doon. Ngunit anak, Ibig ko nang maging malaya, ina. Namataan ni Placido si Simon sa perya. Ginoong Simon, matutulungan mo ba kang makarating sa Hong Kong? Halika, sumama ka sa akin. Nasaan ang pulbura? Nasa mga sako natin at ang bomba. Huwag magalala, nakahanda ng lahat. Mabuti. Lumukad kayo ngayong gabi at sabihin nyo ito sa tininte. Talis ang sagot. May mangyayari na ba? Oo, sa loob ng linggo. Hindi pa handa ang death rate ko. Akala ko sa Quaresma. Hindi na natin ipagpapaliban pagkapatay na si Maria Clara. Mauuna na po ako. Sa ilang sandali, makikita na tayo. Umagsikan ng maglayo sa atin at siya rin maglalapit sa atin. Hindi na ako uurong. Dahil sa husay ni Don Custodio, sa kanya ay pinaubaya ang pasya kung itutuloy ba o hindi ang pagpapatayo ng Akademyang Wikang Kastila. May enjoy na nga naman. Wala na ginawang maayos. Wala nga aking talingan mo. Sigurado masasaway lamang sila. Ano ba yan? Kailangan kong mag-decision na kayo. Ang galing ko talaga. Natapos ang aking pagpapasya. Ang hudyat ay isang putok. Huwag kayong mabahala. Sus Maria Josep! Ang mga leksa na ito ay ginagawa ng mga punyemas na praile. Ano ba yan? Malapit na mag-ikasyam na galing. Wala pa rin ang Kapitan General. Buksan na ang mga tabing! Nagkagalit ba ang mga general at mga private?
Ang kahulugan ng Cervantes ay mga utusan, at ang domestic naman ay utusan domestiko. Ano ang kaibahan nila? Ang domestic ay mga pumaamo na may asal, ang taong gubat ng mga Cervantes. Tama! Totoo yan. Ay bang walang kagalang-galang sa magandang katulad ko. At tila, Maladonya. Tignan mo, may bakating upuan doon. Naniniwala ako kay Simon yan. Ngunit wala ang kanyang presensya. Buong katawan ay nakalanta na lason. Bukas o makalawa ay maaaring mamamatay. Katulad ng Pilipinas. Sa loob ng isang oras ay magsisimula ng magsikat. Sa pamamagitan ng hudyat ko, ako'y handa na at natitiyak ko ang aking tagumpay. Ako'y naparito upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay, ang iyong kamatayan o kinabukasan. Ang aking kamatayan? Mahalaan ka ba o sa amin? Sa sumisiil o sa iyong inang bayan? Si Maria Clara, ibig ko siyang iligtas. Si Maria Clara, huli na po kayo. Huling-huli na po kayo sa balita. Bakit? Patay na ho si Maria Clara. Hindi totoo. Hindi totoo. Buhay si Maria. Nararapat na mabuhay si Maria Clara. Nasaan ang asawa ko? Oh? Gusto ko siyang makita, buhay man o patay. Sapat na ang 10 taon para mag-asawa muli. Sagani, anong tingin mo kang Juanito? Masayahin, napagbiro. Naku, tiya, nahulog ang alahas mo. Naku, nasaan? Mabuti naman at nagkapanahon tayong magkaisa. Galit ka ba? Dahil ba kay Juanito? Si Tia lang naman ang may gusto sa kanya. Ikaw nga, kahit kanino mo nalang binibigay ang mga tingin mo. Eh, hindi mo nga ako tinignan kanina. Sa tuwing nakikita ko ang kamundukan, ramdaman ko ang kalayaan. Pangarap kong makita ang bayan na malaya at maunlad. Pangarap? Sabi ni Tia, imposibleng nangyari yan. Isa naman kasi siyang hangal. Hindi siya mabubuhay ng walang alipin. Mahal kita, Paulita. Mamamatay man ako sa aking paniniwala. Mamatay aking maligaya. Ipinaglalaban ang ilang bayan. Paulita, Paulita, halika na, uwi na tayo. Sumama tayo sa gani. Dinaos ang piging ng mga estudyante sa bulwagan ng pansiteria. Napagkatuwaan ng mga estudyante ang mga inihaing ulam. Mga Ginoo, ang pansit lang na may sopas ang napakasarap. Gaya ng mapapansin mo, Sandoval, ang halo ay hipon, itlog, sutanghon at iba pa. May 3 pa tayong ulam, lumpiang sino na gawa sa laman ng baboy. Kaunting paggalang mga Ginoo. Higit na paggalang. Ang ikatlong ulam isang tortang alimango na tungkol sa mga praile. Dahil sa pagka-alimango. Iray tama at tawaging tortang praile. Paggalang mga Ginoo. Paggalang. Ang pagsipisado na iukol sa pamahalaan sa bayan. Salud! Salud! Makinig kayo mga kapatid. Lumingon kayo sa panahon ng kabasusan. Manubag na ron. Mga praile, ibibinyag at tumatalaw sa paralan. Ang kauna-unahang nagpakain sa iyo ng Diyos. Isipin niyo ang lipunan kung wala sila.
nasilip ng mga estudyante na may isang taong palingalinga. Minaman tayo, nakita ko ang paborito ni Padre Sibayla. Mga bulin, sapagkat na nakita ko agad na umalis. Nang hindi nila mahabol, hinayaan nila ito. Nang dumating si Basilio sa San Juan de Dios, Tila ata, parang iba ang kilos ng mga estudyante ngayon. Uy, alam mo ba ang pinabalak ng magsika ng mga estudyante? Ano kinalaman dyan? Silio, nasapunan ka ba kung gabi? Hindi po, dahil nilagaan ko po si Kapitan Tiago kahapon. Mabuti naman. Gino, kasama po ba si Simon sa pinagbintangan? Hindi, mga estudyante lamang. Sige, salamat po. Matutuwa ka, Basilio! Wala nang klase! Bakasyon na! Bakasyon na! Bakit? Ano bang nangyari? Wala naman na. Ipapakulong lang naman tayo lahat. Ha? Kaya totoo ba yan? Aba! Kung walang klase, dapat magsaya! Juanito! Wala! Wala akong kinalaman dyan, Basilio! Alam mo yan! Kasabi lang ako! Inosensya lang ako! Indio, ba't ka nandito? Sino ka? Ako si Basilio. Salamat naman na hindi mo ako pinaghirapan. Dadakpin kita. Oh? Wala mo nang kasalanan ah! Sagani, ba't ka nandito? Teka! Mga Ginoo! Hoy! Wala niyo kami! Wala niyo kami ginawa! Sagani. ipinatawag ni Padre Fernandez sa kanyang tanggapan si Isagani upang kausapin ito. Anong ibig sabihin ng estudyanteng Pilipino? Kayo ba sa pagtupag sa inyong tungkulin? Kami, tumutupad ng aming tungkulin. Anong tungkulin ang inaatag niyo sa amin? Tungkulin sa katolisismo, walang Pilipino, at sa katauhan. Na nagsasabi at nagpapahayag na di narapat matotoo ang kabataan. Iyan ay napakabigat na paratang. Kapitan Tiago, kumusta ho kayo? Mabuti naman si Basilio. Nako, ang alaga mo. Malungkot itong isipin, pero nakulong siya. Ngunit bakit? Mahabang usapan ito. Ito, inumin mo na ang iyong medisina. Ngunit si Basilio. Inumin mo na. Patay na si Kapitan Tiago. Nang hindi pa nagkukumpisan. Nagkatipon-tipon at pinag-usapan ang pagkasawi ng kapitan.
Nang magpakita ang kaluluwa ni Kapitan Tiago, lubhang natakot ang mga taga Santa Cruz. Huwag kang matakot, nandito ako. Tara na. Sinamahan ni Hermana Bali si Huli sa simbahan upang manghingi ng tulong kay Padre Camora dahil nakulong ang kanyang nobyo si Basilio. Here's Iha, no aking natutulong sa iyo. Kulong ho ang nobyo ko sa Basilio at kailangan ko siyang pakawalan. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Maaari kitang itulungan. Susulatin ko lang ang Alperes at bukas na siyang makalaya. Maraming salamat po, Padre. Susundin mo lang sa iyo lahat na gusto mo. Wag ho, Padre! Sus Mario, ilang beses na kita tinuro ang magdasal. Di mo pa rin alam? Wag ho, Padre! Hindi na karapat-dapat lang mabuhay, babae maruming katulad ka! Kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa dalaga. Sabi na may isang dalagang tumalon sa kumbento. Bumagsak ito sa bato at namatay. Namatay? Isang dalaga? Kawawa naman ang dalagang yun. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagtalon? Sana makamit ng justisya. Kailangang may maiwang isa sa mga bilanggo at ang pinili ng kapitan ay si Basilio. Ang batang yun ay isang ordinaryong estudyante at isang alipin. Marapat lamang na hindi siya palayain. Paumanhin, Kapitan. Ngunit, inosente si Basilio. Wala siya sa kainan at ayon sa kanyang guro, isa siyang mabuting mag-aaral ng medisina. Patunay nito ang hawak ng aklat. Aklat sa medisina? Hindi! Gumagamit siya ng bawal na aklat. Subuti ito upang matakot ang iba. Ganyan ang tamang pamamahala. Pero Kapitan, hindi ka ba natatakot na sisihin ng bansang ito? Bakit ako matatakot? May kapangyarihan ako! Hindi Pilipinas kundi Espanya ang naglagay sa akin dito. Wala akong pakialam kung sisihin nila ako. Lubhang kalungkutan ang naramdaman ni Paulita matapos na malaman ang nangyari sa kanyang isagani. Paulita! Anong iniyak-iyak mo dyan? Pupunta pa tayo kay Padre Camora bago ka magpakasal. Hindi mo ba naintindihan na isang kriminal si Sagani? Itatak mo yan sa utak mo! Na lahat ng mga sinasabi ko ay para sa'yo. Bilisan mo, Paulita! Paulita, sa susunod
ayusin mo yung pananamit mo. Paulita! Paulita! Kaya na ako. Pwede na tayo magsama. Hindi ko alam, Isagani. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano pagsabihin ko sa iyong kakasal ako sa iba? Hindi, huwag mong ituloy. Ganun ba kadali para sa iyo yun? Sana maintindihan mo, Isagani. Kapag tinalikuran kong kasal na to, magiging kahiya-hiya ako sa mga tao. Kung mahal mo talaga ako, papakawalan mo ako. Tara na, Tia. Nang dumating si Basilio at nakalaya sa bilangguan. Basilio! Anong nangyari sa'yo? Nabilanggo ako ng ilang linggo dahil sa maling paratang. Ginoong Simon, ako ay isang masamang anak at kapatid na pinalimutan ng mga pinaslang. Kaya ako'y pinulsahan ng Diyos. Handa na akong magiganti at bigyan ng katarungan ng kanilang pagkamatay. Magaling ka talaga, Basilio. At nasa panig ka talaga ng katwiran. Halika at may papakita ako sa'yo. Ito'y pampasabog? Tama! Nitroglycerina! Ha 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 ha! Malaking kasiyahan na magaganap mamayang gabi. At sa oras na alas 9, sasabog na ang bomba. Teka, papatay natin silang lahat? Bakit? Natatakot ka ba, Basilio? Hindi naman po. Dahil ang mundo ay walang malasakit. Bakit? Nagmalasakit ba sila sa akin? Ang gusto kong marinig, Basilio. Hintayin mo ako sa harapan ng simbahan ng San Sebastian mamayang alas 10 ng gabi. Kita na lang tayo mamaya. Kita na lang tayo sa impyerno. Sa ganda mong taglay, sila'y maaakit. Kapag tinapuan ng tanaw, mabibighani ang sinumang sisilay. Juanito Pilais, tinatanggap mo ba si Paulita Gomez bilang iyong kabiyak habang buhay? Opo, opo. Paulita Gomez, tinatanggap mo ba si Juanito Pilais bilang iyong kabiyak habang buhay? Inuulit ko, tinatanggap mo ba si Juanito Pilais bilang iyong kabiyak habang buhay? Opo, Padre. Mabuhay ang bagong kasal! Natanaw ni Isagani si Paulita sa piling ng iba.
Pumanaog si Simon, dala-dala ang lampara ng kamatayan. Sina, kumusta ka na? Halina't samahan niyo kami sa hapagkainan. Tumuloy na ho kayo, Ginoo. Apakaganda naman ng lampara na yan. Maraming salamat, Ginong Simon. Halina't makisalo ka muna. Salamat sa iyong pag-alok, Senyor. Ngunit may gagawin pa ako. At mauuna niya rin ako. Oh, dito! Pasukin mo ko! Kailangan mo silang iligtas! Napakaganda naman ang lampara na ito. Crisostomo Ibarra. Hindi magandang biro iyan! Huwag kayong mabahala. Hindi naman totoo iyan. Ngunit ito'y nanggaling sa taong matagal na patay. Tunay na hindi magandang biro na iyan. Sagani, ba't ka nandito? Pupuntahan ko si Paulita. Sandali, huwag kang tumuloy. Isagani, makinig ka ng mabuti. May isang bomba sa loob ng lampara doon. Kahit anong oras ngayon, puputok na yun. Bomba? Oo, bomba! Kaya tutal ng loob. Huwag kang tumuloy. Pumunhin Basilio, kailangan kong isalba si Paulita. Ngunit, Isagani! Hindi! Paulita! Ito'y sulat ni Crisostomo Ibarra. Tila nga ba'y gusto niya tayong patayin? Gusto po, gagawin natin. Huwag kayong mag-alala. Ipatuloy ang kasal. Padre, ipataas ang mitsa ng lampara. Magnanakaw! Mga kahiran! Hulihin niyo siya! Ang lamparang iyon ay dinamita! Buhay si Crisostomo Ibarra! Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano! Si Simon! Si Simon! Si Crisostomo Ibarra! Si Simon! San Taxil! Pera! Hanapin niyo kung yata niyan! Si Ibarra? Buhay? Narinig mo ba ang insidente sa Ilog Pasig? Nilusob daw ito ng maraming tulisan at may natangay daw na 2,000 piso. Sugatan daw umano ang mga praile. At ang dalawang utsan ito. Pumanhin ang mensay. Mahigpit na ipagbawal ang mga kapitan general sa pagsisilawat sa nangyaring kasalanan. Nag-isip si Benzaib ng ibang paraan upang isisiwalat ang balita. Tatlo ang magnanakaw na may dalang bulok, ilang sandata at mayroong 50 pisong nanakaw sa akin, Benzaib. Padre, hindi tama ang pagsasalaysay mo. Kailangan gawing marami ang mga tulisan upang mas kapan may paniwala ang balita. At sino kaya ang nalagay ng mga pultura? Sa tingin ko ay ang mga praile. Ang Chinong si Quiroga? Estudyante? Si Makaray? Ang mag-aalahas sa si Simon. Si Simon? Nawala si Simon nang mag-iwan ng bakas. Pinaghahanap siya ng mga gwardiya sibil. Kaya pala kagabi. Kagabi? Kagabi, nagkagulo habang kami ay naghahapunan. Habang kami ay naghahapunan, ang lampara ay namatay at may nagnakaw raw sa lampara. Saan magnanakaw? Tauhan kaya ito ng kamay na itim?
mga duwag! Lakad! Uy, Mautang! Maaari mo bang sila palakarin ng mabayaba? Ano ba meron sa iyo, Carolino? Naawa ko. Taurin sila. Bago ka nga pala. Tumahimik ka! Panganib ang lugar na ito! Sulong! Lakad! Nasulubay ka ba sa mga Kastila? Ayan ang kutya! Carolino, pagkita mo sa akin ng pagkalinan! Mga tarantadong Pilipino. Daniela! Senyor Simon! Saglit lang at tatawag ako na magagamot. Saglit lang. Nangyari na ang dapat mangyari. Maski piliin ko pang mamatay, isa mahuli at makulong. Anong ibig mong sabihin? Padre, ang tunay ko po na pangalan ay si Juan Crisostomo Ibarra. Pinano ko lahat ng ito dahil sa galit. Naalala ko tuloy ang matamis na pagsisintahan namin ni Maria Clara at kisakit matuklasan na siya'y namatay sa kumbento. Hindi ko man nailigtas. Sana sa susunod na kwento ay magiging masaya na kami. Tumungo ang padre sa isang bangin, dala-dala ang kinalalagyan ng kayamanan ni Simon. Ang kayamanan ay kumakatawan sa mga kasakiman isa sa mga bisyong sumisira sa bansa. Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabulag, makinig sa
Halika na, tuklasin ang mundo ang puno ng isip hangin. Halika na, tuklasin ang mundo